May project po kami sa school. Kailangan ko mag-contribute ng pambili ng materyales para sa final grade namin. Magkano kailangan mo? Pambili ng bigas na lang ang mayroon ako. Tinitipid-tipid ko itong 100 piso dahil sa isang araw pa sasahod ang tatay mo. Dahil absent siya kahapon. Na-hold na naman ang sahod niya. Nay, 200 po eh. Ano? Ang laki naman yan! Ano bang klaseng project yan, anak? At kailangan ng 200 piso. Wala akong pera. Huling pera ko na itong pambili ng bigas. At kapag ibinigay ko pa ito sa'yo, wala na tayong kakainin ngayong umaga hanggang bukas. Ikaw naman, Lisa, oh. Kung makasigaw ka dyan, parang 200,000 piso ang hinihingi ng anak mo. Ipangutang mo na lang muna, para 200 lang naman 200 lang naman? Oh. Alam mo ba kung magkano na ang utang natin sa mga kapitbahay, pati sa tindahan ni Aling Petra? Makakabayad din tayo kapag sinuwerte na. Itinaya mo na naman sa loto ang huling perang hawak mo. Kung hindi mo sinayang yun, may pambigay ka pa sana kay Junjun. Tingnan mo to, oh. 100 piso lang yun. Kulang sa hinihingi ni Junjun. Ay, di kaunti na lang sanang idadagdag natin. Mas inatupag mo pa kasi ang loto-loto mo kaysa pagkain natin eh. Kaya ako taya ng taya sa loto. Doon pwedeng manalo. Asos! Sa'yo, hindi naman ako mananalo eh. Ikaw na lang lagi ng tama. Sa loto man lang, sana tumama ako. Hoy! Romy! Oh, Yang loto-loto mo na yan, naluto na! Ikaw kaya ang tamaan sa akin, ha? ang daming sinasabi ito. Pasaway ka eh. Nasa trabaho, aga-aga, ang ingay-ingay. Hindi ko pa natitingnan yung nanalong numero sa bola kagabi. Huh? Teka, totoo ba to? Nanalo ako? Nanalo ka? Ikaw bang nanalo? Oo! Kanina ko baka hinihintay ang may-ari ng winning combination. Teka. Mano. Nanalo ko. Ilang taong ko inalagaan itong numerong to. Teka. Hanapin ko yung ticket. Teka, bakit wala dito sa bulsa ko yung ticket ko? Nako, hanapin mo kaagad. Kailangan pa naman ng ticket para makubra ang napanalunan. Saan mo na ipatong yun? Bakit wala dito sa bulsa ko? Paano na lang yung 50 bilyong piso? Lani anak, pakikuha mo nga ang dustpan. Napakadaming alikabok at nakakalat na papel dito sa ilalim ng lamesa. Opo, Nay. Nay, may laman po ang dustpan. Tatapon ko na po ba? Mga ticket na naman ng loto yan ng tatay mo. Ipatong mo na lang doon muna sa lamisita. Siguradong hahanapin niya yan. Baka luma na po to, Nay. Tapon na lang natin. Sandali nga, patingin. Oo nga, nung isang araw at kahapon pa to. O siya, sige. Itapon mo na sa basurahan. Huwag itong dalawang ito ha, dahil mamayang gabi pa ang bola nito. Sige po, Nay. Lisa! Lisa! Oh, Romy, umangos ka. Bakit ba? Yung ticket ng loto, Huminga ka muna. Dahan-dahan. napulot mo ba? Anong napulot? Alin? Yung kahapon na bola. Oo, pero pinatapon ka na kay Lani. Kahapon pa yun eh. Ano? Tinapon mo! Oo, bingi ka ba? Saan? Ituro mo! Inilabas na nga ni Lani kanina. Diyos ko naman! 50 bilyon nasa basura! Anong ibig mong sabihin? Anong milyon? Nanalo ang numero ko. Nanalo sa bola kagabi. Bakit itinapon nyo? Tay, bakit po kayo umiiyak? Anak, yung mga papel kaninang malilit, ipinatapon ng nanay mo. Saan mo ba nilagay? Itatapon ko po dapat. Kaso, nakasalubong ko po yung kalaro ko kaya nilagay ko dun sa... Talaga? Saan mo nilagay? Ay, sa lagayan po ng damit nyo.
Nakita ko Talaga, kasi anak? parang importante sa inyo yung mga papel na yun. Dinasalan nyo pa nga po kagabi yun eh. Hindi mo anak naitapon, ha? Hindi po. Naku, anak, salamat! Mabuti Salamat, hindi mo anak. itinapon. Halika, kunin natin. Oo, sige, tara na! Dahan-dahan sa pagpasok ng sofa, baka madumihan. Mahal-mahal ng bili ko dyan eh. Hoy, Romy. Oh, Bakit ang dami naman itong mga gamit na binili mo? Akala ko ba yung murang mga gamit lang dahil baka maubos agad ang pera? Lisa, huwag kang mag-alala. Malaki ang pera natin, hindi yun basta-basta mauubos. Tapos bumili ka pa ng 2 kotse. Pwede namang isa lang at yung second hand na lang sana. Paano kapag naubos yung pera? Saan na naman tayo kukuha ng ipambabayad doon, ha? Huwag kang mag-alala. Ha? Huwag kang mag-alala. Mag-i-invest kami ni paring Lester sa mga stocks at iba pang mga pagkakakitaan. Sigurado ako na lalago ang pera natin. Romy, Oh. ang sa akin lang naman, maghinay-hinay tayo sa paggastos. Malaki pa ang matrikula ni Junjun kapag nagkolehiyo siya. Oo, alam ko yun. Nagtabi naman ako ng pampaaran niya tsaka kay Lani. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo ba magtipid ako? Ang akin lang sana, yung mga hindi naman kailangan. Hindi ba kailangan niyang TV? Yung malaking rep na tinitingnan mo sa tindahan, hindi mo kailangan? Yung mga appliances na bagong bili natin? Ha? Ano? Sige, gusto mo ba? Isoli ko na yan lahat, ha? Isusoli ko na. Ano? 2 buwan pa lang, Romy. Simula nang manalo ka sa loto. Oo. Halos yung natitira, kalahati na lang. Oh, kalahati pa naman yun na. Di ba sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo nang bayaran yung mga utang. Hinanap mo pa talaga yung mga pinagkakautangan natin at natural! binayaran mo isa-isa. Utang yun eh. Aalis na rin naman tayo sa squatter area na yun. Dapat hindi na tayo nagbayad ng utang. Ayoko na lang makipagtalo sa'yo. Gagawa na lang ako ng merienda para sa mga nag-deliver ng gamit. Hindi na. Oy, bakit? Bumili ka ng pizza at saka burger. Gusto ng masarap na merienda ng mga yan. Pandesal lang naman sana ang ihahain ko Naku, ewan ko sa'yo. Sige na, ako na bibili. Tay? Sabi ko sa'yo, Daddy, na itawag mo sa akin. Big time na tayo. Di ba? Ayoko nang tinatawag niyo ako ni Lani ng tatay, ah. Baka sabihin ng makakarinig dyan sa labas mga small time at mahihirap lang tayo. Manghihingi lang sana po ako ng pera pambayad ko po sa mga utang ko sa teacher ko. Bakit babayaran mo pa? May trabaho naman ang teacher mo. Hindi ba tulong niya yung sa'yo? Tay, nakakahiya po. Ngayong may pera na po tayo pambayad. Baka naman pwede po. Doon ka sa mami mo manghingi ng pera. Doon sa parte niya, doon sa pang-tuition nyo ng kolehiyo mo kunin. May pinaglalala ng pera ko. Ay, sige po, Tay. Akit na ako sa kwarto. Ay, nakulit talaga tong batang to. Sinabi ng daddy eh. Talagang iniinis ako nitong mag-inang to eh. Hindi man lang ako nilingon. Manang Delia! May tao! Manang Delia! Ano ba naman pati katulong? Di maasahan! Sayang ang binabayad sa inyo ah! Kuya Romy, napakasarap naman ang pagkain dito sa inyo. Si Ate Liza ba ang nagluto nito? Hindi. Huwag mo kaming ismulan ah. May tagaluto kami ngayon. Sa amin na, gusto ko nga sanang ako na lang ang magluto. Kaso, ayaw ni Romy ng luto ko. Pang mahirap daw. Kaya ngayon, nag-aaral pa akong magluto ng masasarap na pagkain, tulad ng sa mayayaman. Kumuha nga ako ng cooking classes ngayon. Balak ko rin kasi magtayo ng karinderya kapag nakapagtapos ako sa kurso ko. Karinderya? Bakit sa mamahaling culinary school ka pa nag-enroll kung karinderya lang hindi naman pala yung target mo? Wala palang pangarap to eh. Maiiwan ko muna kayo sa Mina. Nawalan na ako ng gana. Ay kuya, bakit naman lagi ata kayo nag-aaway ni Ate Liza ngayon? Paano? Masyadong kontrabida yung ate mo. Ay, may iba nga tayo. Bakit ka nga pala nagpunta rito?
Kumusta yung nanay mo sa probinsya? Ayun nga kasi Kuya Romy, nabalitaan din sa bayan natin na nanalo ka sa loto. Akalain mo naman talagang may pakpak talaga yung balita no? Kakapalan ko na ang mukha ko, Kuya Romy, ha? Narinig ko na yan. Baka naman pwede makahingi ng kapital para sa negosyo sa probinsya. Kahit pang maliit na grocery lang. Sinasabi ko na kaya ka nagpunta rito no? Sige, walang problema ha. Magkano ba kailangan mo? Mga... Ano? Magkano? 100,000, okay na siguro yun, ano? Sige, bilang tayo naman pinakamalapit na magpinsan. Isipin mo na lang na balato ko sa'yo yan, ha? Huwag mo na lang ipagsasaiba sa Oo, hindi mga talaga. ibang mga kamag-anak natin na medyo marami na rin ang lumapit sa akin. Baka sabihin, alam mo na, may favoritism. Ay, naku, maraming salamat, Kuya Romy. wala Ikaw yun. talaga ang maswerte dahil matulungin ka sa kapwa. Wala yun, ikaw naman. Romy, Oh, binigyan mo ba ulit ng pera si Samina? ano ulit? Bakit? Ulit? Kailan ko ba siya binigyan? Eh, hindi ba? Nabanggit ko sa'yo noong 1 linggo na nagpadala ko ng pera sa kanila sa probinsya dahil may sakit daw ang tiyahin mo na nanay niya. Ay, naku, nakakaligtaan ko na. Ayun! Nakaligtaan. Sa may sakit naman yun, na namang kaso kung bigyan ko ulit. Pero sabi niya, 200,000 daw ang utang nila sa ospital. Pinadala mo siya ng 300,000 piso, di ba? Noong 1 linggo lang yon. Oo. Nakaligtaan mo na kagad? Lisa naman, sa lahat ng lumapit sa akin, maalala ko ba lahat ng inilabas kong pera? Ayun na nga ha, Romy? Hindi mo kasi tinatandaan. Hindi ka naglilista. Gaya mo naman ako sa'yo. O bakit? Lahat na lang inilista mo. Lahat na Natural. lang binilang mo. Pera ko naman to Bakit mo ba pinakikailangan ng pera ko ha? Bigyan na nga kita ng parte mo, manghihingi ka pa ng pera para sa mga bata. Pati ba naman pagtulong ko sa mga kamag-anak ko? Papansinin mo ba? Oo na. Oh. Pera mo na kung pera mo nga yun. Oh, Kahit na nga ang pinagtataya mo noon, galing sa kakarampot na sahod mo at ang perang kinikita ko sa paglalabad ang ginagamit natin para sa gastusin natin sa bahay. Oo na! Pera mo na! ay nako. Uy, pare! Ang lupit itong bagong auto mo Siyempre! Big time yan Ano ka ba? Small things! Small things! Magaling kang pumili. Iba talaga ang takbo kapag siyempre medyo mabahalin ang kotse mo. Hindi ko nga alam na fully paid to dahil yun, hinulugan ko na lang. Ayos lang yan. Sigurado namang kikita tayo sa mga pinasukan nating investment Buti na lang talaga marami kang kilala pare. Maraming salamat sa'yo Oo naman, pre, ikaw pa ba? Malakas ka sa akin Ang motor nga pala bukas daw i-deliver, sabi ng dealer matutuloy na rin ang plano natin. Uy, ayos yan kalaw ba yung binili mo? Oo. Meron naman ako isa Wala nang siyempre. motor ko nabenta ko na. Pare, dalawa yun. Sa'yo na yung isa. Komisyon mo sa lahat ng tulong mo sa akin. Yun. Yan ang gusto kong marinig, pre. Galante ka talaga. Ako pa, marunong kang makisama. Basta, dikit ka lang ng dikit sa akin, Marami tayong paglalagyan ng pera mo. Teka. Dadaan nga pala muna ako sa tayaan ng loto, pare, ha? Kailangang manalo ulit habang swerte pa. Yan. Tataya lang tayo ng tataya. Ay, nakakahiya kay Samina. Kung kailan may bisita, saka ka naman nagpakita ng kasama ng ugali mo. Masamang ugali ko? Oo. Sinong may masamang ugali, ha? Sino bang nang aabuso ng kabaitan mo? Ako ba? Ano bang nireklamo mo, Lisa, ha? Binibilan naman kita ng mga gamit, ha? Pinag-aaral kita magmaneo para may gumamit ng kotse sa garahe. Di ba? Romy, Oh. hindi ko kailangan ng mga luho na yan. Ang kailangan ko, maisip mo na hindi habang buhay may pera ka.
Hindi basta-basta nauubos ang pera ko. O siya, sige. Kung totoo yung sinasabi mo, sige. Bayaran mo yung mga utang natin sa bangko. Bayaran mo yung 2 sasakyan at motor na hinuhulugan mo. Itong bahay, isinanla mo rin pala ito. Hindi mo sinabi sa akin. Kung hindi pa tumawag ang bangko sa akin, hindi ko pa malalaman. Nangutang lang ako dahil kailangan ko na mas maraming kapital para sa investment namin ni paring Lester. Masama ba yun? Masama bang palaguin ng pera? Romy, nagagalaw ko na ang pera na para sa pag-aaral ng mga bata. Paubos na ng paubos ang perang naitabi natin para sa kanila. Ay nako, Lisa. Huwag ka mag-alala ha. Tumataya naman ako ulit sa loto. Kung maubos man ang pera sa bangko, may investment pa tayo. At sigurado ko naman na mananalo ulit ako. Swerte nga ako, di ba? Ang hirap mong kausap. Teka ha. Tumigil ka muna sa kadadakdak mo dyan. Ang ingay-ingay mo eh. Tumatawag na si paring Lester oh. Baka may balita na sa pera sa investment ko. Mabayaran ko agad yung mga utang ko sa bangko kapag nakuha ko na yung parte ko sa kita namin. Oh! Hey, paring Lester! Anong balita ha? Hey. Pare, Oh. masamang balita. Masamang balita? Bakit? Ano nangyari? Meron akong sinend na link sa'yo. Panoorin mo. Sige. Sandali. Isa na namang pinaghihinalaang pyramid scheme ang nabunyag matapos makapangbiktima ng tinatayang mahigit 200 milyong piso mula sa mga taong umaasang madodoble o mapapalaki ang kanilang kita. Ayon sa mga ulat, nangako ang Diamond Group ng malaking tubo sa mga mamumuhunan kung saan umaabot pa sa 3 beses ang may babalik na halaga ng kanilang inilagak na pera. Dahil dito, marami ang naengganyong sumali sa pag-asang mabilis na makakaahon sa kahirapan. Ngunit sa halip na kita, malaking pagkalugi at pagkadismaya ang sinapit ng maraming miyembro nang bigla na lamang mawala ang operasyon ng kumpanya. Muling pinaaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat sa mga alok na nangangako ng hindi makatotohanang kita. Tulad nga ng kasabihan, if it's too good to be true, it's probably a scam. Diyos ko, Romy, iyan ba ang investment na sinasabi mo? Paring Lester, paano nangyari to? Akala ko ba siguradong kita to? Anong ibig sabihin ng balitang to, ha? Pare, pati rin naman ako nagkancho. Malay ko bang scam pala ang investment na yun. Itinuro lang din sa akin ng kakilala ko yun eh. Pare-parehas lang tayong naloko. Pare, niligay ko lahat ng pera ko. Pati ang bahay na nabili ko, nakasanla dahil sabi mo, mas malaking puhunan, di ba? Mas malaking kita. Teka, sinisisi mo ba ako, pare? Di ba sabi mo, marami ka pang pera? Ang dami mong sasakyan. Ibenta mo na lang para magkapera ka ulit, tapos hanap ulit tayo ng pag-iintestan. Lisa, Romy! Romy! Bakit dinala mo pa kasi ako sa ospital eh? Natakot ako. Akala ko kung napano ka na. Lisa, tawagan mo ang mga kamag-anak kong nang hiram ng pera. Sabihin mo kailangan natin ng pera dahil naskam tayo. Ano sa tingin mo ba ang ginawa ko habang nakaratay ka dyan? Dahil sa sobrang shock mo sa nangyari, tinawagan ko na silang lahat. Ano sabi? Si Samina. Si Samina baka pwede niyang ibalik ang perang kabibigay ko lang kahapon. Si Samina hindi sumasagot sa mga tawag ko. Baka nasabihan na ng mga kamag-anak mo na una kong tinawagan para singilin nga. Ganun ba? Sina paring Andoy, saka si paring Lando, nang hiram ng pera, sabi nila nung 1 buwan ibabalik. Romy, tinawagan ko na rin. Silang lahat. Alam mo kung anong sagot nila sa akin? Walang-wala rin daw sila ngayon. Ano nang gagawin natin?
Nahihirapan na ako. Tulog na po si Lani. Uuwi po muna kami sa bahay kung hindi pa pwede lumabas si tatay. Lalabas na rin ang tatay ninyo dahil wala na rin tayong pambayad dito sa ospital. Nay, ang putla po ninyo. Magpatingin na rin po kaya kayo habang narito tayo. Napagod lang siguro ako, anak, at napuyat. Sige, dito muna kayo ni Lani. At kakausapin ko ang doktor. Junjun, anak. Pakisampay mo nga itong mga damit na nailabhan ko, anak. Ay, Nay. Sabi ko naman po kasi sa inyo na huwag na kayong tumanggap ng labada. Ang sama po ng ubo nyo at ang putla nyo. Naibenta ko na po yung tablet at phone na binili ni tatay. Mayroon na po tayong papacheck up. Itabi mo na lang muna yan para pambayad mo ng tuition mo, anak. Alam mo namang naubos lahat ng naitabi ko dahil sa pagbabayad ng utang sa bangko. Anak, Junjun, itabi mo yung pera mo. Huwag na huwag mong ipapakita sa tatay mo, ha? May pagkain ba? Nagugutom ako dun dahil sa pagtambay ko sa lutuhan eh. May malamig na kanin doon sa lamesa. Tira mo na lang sila ni kasi hindi pa siya nagtatanghalian. Teka, maling na naman. Wala bang ibang ipapakain sa akin kung hindi dilata? Nag-aral-aral ka pa ng culinary, wala ka namang ibang maluto kung hindi tuyo tsaka sardinas. Pasalamat ka nga. At may nagmagandang loob na magbigay ng dilata sa atin. Kinuha mo kahapon ang perang itinabi ko, hindi ba? Ipinantaya mo na naman sa sugal. Lisa, kailangan kong manalo ulit. Swerte pa rin ako, kaya kailangan alagaan ko tong numerong nagbigay sa atin ng swerte noon. Robbie, hirap na ako. Kumilos ka naman. Tumulong ka naman sa gastusin dito sa bahay. Maniningil naman ng upa si Aling Ason sa isang araw. Baka mamaya niyan, palayasin na tayo kung hindi ba tayo makakapagbayad. Sabi ko naman kasi sa'yo, singilin mo yung may mga utang sa atin. Huwag mo rin pakialaman ng pagtaya-taya ako dahil ito yung mag-aahon ulit sa atin sa kahirapan. Sana lang, maisip mong hindi lahat ng bagay dapat iniaasa sa swerte. Kung inalagaan mo lang sana ang naunang napanalunan mo, hindi sana tayo naghihirap ng ganito! Sinisisi mo ba ako? Ha? Kasalanan ko ba maloko ko ng mga mapagsamantalang negosyante yun? Gusto ko lang naman mabilisan ng pera. Masama ba yan? Masama ba? Lisa! Lisa! Junjun! Lani! Hinimatay ang nanay niyo! Tay, kailangan daw po ng pambili ng gamot ni nanay. 50 na lang ang pera ko rito eh. Itataya ko pa sa loto to mamaya. Baka pwedeng mangutang ka sa mga kakilala mo. Tawagan mo yung tita Samina mo. Pati ang tito Lester mo, ha? Sabihin mo, kailangan natin ng pera para sa nanay mo. Tay, nakailang tawag na ho ako. Nagpunta pa ako sa bahay ni Mang Lester. Si Tita Samina naman, nung sagutin niya yung tawag kanina, biglang binaba at hindi ko na nakontak ulit. Sige. Dito ka lang, anak, ha? Tataya muna ako sa loto. Kapag nanalo tayo, pwede na nating ipagamot ang nanay. Tay naman eh! Loto pa rin ang iniisip mo! Malubha na nga lagay ni nanay! Napulmo niya siya sa kakatrabaho para itaguyod ang pamilya natin pinabayaan mo! Pinabayaan? Ako ba nagpabaya? Ginawa ko naman ng lahat, ah. Masama bang maghangad ako ulit ang swerte? Masama bang umasa ulit akong bibigyan tayo ng isa pang pagkakataon para magkapera ulit? Tay! Binigyan ka na ng tsansa noon pero sinayang mo lang. Nilustay mo sa ibang tao. Inuna mo pa yung luho. Inuna mo yung ibang tao kaysa ayusin ang buhay natin. Sumubok naman ako.
Malay ko bang manloloko yun? Tay, ang hirap sa inyo. Mas nagtiwala kayo sa sinasabi ng ibang tao kaysa sa sinasabi namin sa inyo ni nanay noon. Oo na! Oo na, ha? Oo na! Ako na mali! O, sige na! Ako naman laging mali dito eh! Makaalis na nga lang! Sige, umalis na kayo. Ako nang gagawa ng paraan para mapagamot si nanay. Total, wala naman kayo bang iniisip kundi ang manalo ulit sa loto. Ay, saan kayo nang galing? Ha? Kanina ko ba kayo tinatawagan? Nakainom ba kayo? Eh, ito naman Nakuha niyo bang maglasing? Umiiyak ka naman dyan. Eh, ano, kasi binigyan ako ng kapitbahay natin ng alak kanina. Akalain mo yun, anak, ha? Muntik na naman akong manalo sa loto. Kinulang lang ng ilang bilangan tayo ako, pero sayang ako na sana ulit yun eh. Tay, hindi mo walang matatanong sa akin kung nasan si nanay. Ang kapitbahay natin, nanalo ng 10 milyon sa loto kanina. Sayang ako na sana ulit yun, anak. Tay, loto pa rin! Si nanay, hanapin niyo naman! Loko ko, sinisigawan ako nito eh. Bakit ba? Nasaan ba yung nasaan ba yung nanay mo, ha? Teka. Teka, nasaan ba? Bakit wala dito yung nanay mo? Nasa morgue na si nanay, tay! Ha? Hindi niya nakayanan! Malala pa na talaga ang sakit niya. Tinatawagan kita kanina dahil gusto ko niya makausap pero hindi ka na niya nahintay. Ano? Hoy! Huwag mo nga ako pinagluloko, Junjun, ha? Hindi mamamatay ang nanay mo kasi mananalo ba ulit ako sa loto? Bibili ulit tayo ng bahay! Wala na si nanay! Wala ka na rin pag-asang magbago! Hanggang sa huling sandali, puro loto pa rin ang nasa isip mo! Wala na si nanay! Wala na! Si Lisa? Si Lisa? Si Lisa wala na si Lisa? Totoo ba yun? Lisa, bakit hindi mo ako hinintay na yumaman ulit? Nanalo ba ako sa loto, Lisa? Tay, puro pera na lang nasa isip mo! Sana lang maisip mo naman kami mga anak mo! Ang pinakamalaking swerte ay yung pagkakaroon ng asawa na kagaya ni nanay. Pero sinahin mo lahat ng yun! Mas inuna mo ba yung baluktot na pangarap mo? Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid.